What's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo babalik muli mga kababayan. At ngayon ay pag-uusapan natin, ito pong isang malaking gagawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Medyo marami po nagulat dito sa balita na to at marami po ang hindi makapaniwala mga kababayan. Magkakatotoo kaya itong sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Well, lahat po ay makikinabang dito mga kababayan. Okay? So dahil sabi nga po niya dito, libreng bayarin sa paggamutan sa pamamagitan ng PhilHealth malapit nang maabot ayon kay Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At pa-click na rin po ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. At shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan. At sa palaging nandiyan dyan sa ating mga video uploads, mga nagko-comment dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan. Okay. So alamin natin mga kababayan, paano nga ba mangyayari itong sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos dahil talaga namang napakahirap nga po, pagka ikaw ay walang PhilHealth o kahit anuman mga kababayan at itong inaasahan na nga lang natin ay ang PhilHealth po ng ating gobyerno. Napakalaking tulong po nito, lalo na't pagka malaki po ang bayarin natin. At malaki rin yun na ibabawas po ng PhilHealth mga kababayan. Diba? Grabe, Okay, so yan ang ating alamin at wag na natin patagalin to at umpisa na natin. Let's go. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malapit nang maabot ang inaasam ng mga Pilipino na zero billing sa pagpapagamot sa mga ospital sa pamamagitan ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Grabe, Zero billing mga kababayan. Kung kayo ay merong sakit at magpapa-hospital kayo, at kailangan nyong ma-confine o may mga operation na gagawin sa inyo mga kababayan, at kung kayo ay may PhilHealth, tapos magkakaroon kayo ng zero billing dahil sasagutin ng ating gobyerno ng PhilHealth pa. Napakalaking tulong yan mga kababayan, di ba? Maraming matutulungan yung proyekto na yan ng PhilHealth. Sa podcast ng Pangulo, inihayag niya na malapit na itong makamit sa harap ng mas lumalaking benepisyong ibinibigay ng PhilHealth at mas malaking binabayad nito sa medical expenses ng ating mga kababayan. Malapit na tayo doon. Opo. Malapit na tayo doon. Nabanggit mo na rin yung mga pila. Nakapunta na ako sa ospital, 200 ng taong nakahilera. Grabe. Minsan makikita natin, sobrang haba ng pila sa PhilHealth o sa mga hospital. Yung may mga accredited po ng PhilHealth ng mga hospital, makikita natin sobrang dami ng mga kababayan natin ang umaasa po sa libreng medical o mga serbisyo na ino-offer ng PhilHealth. At isa na nga po dyan yung discount sana na makukuha sa PhilHealth, di ba? Pero kung maaayos ng ating gobyerno yung PhilHealth na yan ay posible po na magkaroon ng zero billing mga kababayan kapag meron ka pong PhilHealth. Wow, maganda po yan Good news po yan sa ating mga kababayan, di ba? So, 2 oras bago nila maibigay yung papeles nila. Dahil naman sa problema sa pila, pinamamadali ni Pangulong Marcos sa State Health Insurer ang pagsasaayos ng digitalization para magkaroon ng digital system. Hindi niya uubra ang mano-manong pamamaraan ng paghingi ng medical assistance at ang kailangan ang digitalization upang tuluyang maalis ang mahabang pila. Nakikita natin yan mga babayan, pero minsan ang problema po sa digitalization ng mga ganyan, ang isang nagiging problema, palagi nila sinasabi offline mga kababayan. Okay? So isa sana yan sa masolusyonan ng ating gobyerno na kung saan ay hindi po nag-o-offline yung kanilang system, di ba? Number 1 po yan na dapat matutukan at baka hindi po yan alam ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, sasabihin na natin. Sa digitalization, ang unang problema po dyan
ay yung nagkakaroon po ng offline. Okay, sa pagkuha po ng lisensya sa mga SSS at sa iba't ibang sangay ng ating pamahalaan, yan po yung nagpapatagal ng pila. No, pagka nagkakaroon po ng mga offline. 'Di ba? Kasi syempre napepending yung kanilang system. Okay, so diyan po nagtatagal sa mga offline na yan. Digitalization lang ang sagot dyan. Dahil pinaparami talaga natin ang member, pinaparami na talaga yung binibigyan ng benepisyo. Hindi na pwedeng kinakamay. Kailangan talaga nasa computer na eh. Nalungkot naman ang Pangulo dahil hindi naman nakakarating sa publiko ang impormasyon ukol sa ibang benepisyong maaaring mapakinabangan sa pamamagitan ng PhilHealth. Yun na nga, yung sinasabi natin noong nakaraan, no, na yung ibang information, let's say may nilalabas sa programa yung PhilHealth, diba, hindi nalalaman no, ng ating mga kababayan. Not unless nandutong ka na mismo sa lugar na yon o sa sitwasyon na yon, mga kababayan, no? Kaya dapat nagkakaroon tayo ng isang programa, no, ng ating gobyerno. Let's say, doon lang sila nakafocus. Kunyari, merong ang SSS. 'Di ba? Merong programa ang SSS, merong programa ang Pag-ibig, merong programang ganito ang PhilHealth, 'di ba? Dapat nasi-centralize natin 'yan para nagiging mas aware, no, yung ating mga kababayan, no, kung ano yung mga benepisyo na meron dapat sila o yung mga benepisyo na nakukuha dapat nila. Okay, so maganda po 'yan, no, na makagawa ng ganun ang ating gobyerno. Nagugulat sila kung minsan pag sinasabi namin, eto pwede na kayo dito, meron kayong ganito, meron kayong pwedeng benepisyong ganito. Hindi nila alam na na pwede silang mag-claim ng ganon. Nel Maribuhok. Yun yung sinasabi natin. Hindi alam ng mga kababayan natin, no, na minsan meron pala kaming ganong benefits. Hindi namin alam. Di ba? So, yung mga kababayan natin, ini-expect nila na walang ganon. Diba? Maganda yung ganito, magiging digitalized na yung ating mga sistema na yan, mga kababayan. Pero at the same time, dapat sana, no, na merong isang sangay ng ating gobyerno o ahensya ng ating gobyerno na siyang nakatoka, no, sa pag-update ng mga ganyang sistema. Kunyari, merong programa ang PhilHealth, SSS, no, merong programa ang Pag-ibig, mga kababayan, di ba, sa LTO, sistemo, ganito, ganyan. Dapat may ganun yung gobyerno natin. Siguro, no, dapat magawan din yan ng aksyon ng ating gobyerno para mas nagiging aware. Di ba? Kaya sinasabi natin, maganda to naging podcast na to ng ating Pangulong Bongbong Marcos dahil mas napapalapit siya, no, sa mga mamamayan. Di ba? Sa sambayan ng Pilipino, mas napapalapit po siya. Di ba? Hindi kagaya ng ibang mga nangyayari, no, na hindi nila alam. Diba? Mas nagiging updated ngayon yung mga kababayan natin. Okay? Kagaya nung dati, nagbablog siya, mga kababayan. Sana matuloy-tuloy na. No, itong podcast ng ating Pangulong Bongbong Marcos para siyang nagre-report dito, no, sa sambayan ng Pilipino. Alright? So, nagustuhan niyo po ba, no, yung programa na yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na darating ang panahon, no, na kung saan magkakaroon tayo ng zero billing, no, diyan po sa PhilHealth, o sa ating mga billing, sa mga hospital billing, di ba? Maganda po yan. Okay? Ngayon ay meron tayong pag-uusapan, no, na isang balita na kung saan ay talaga namang siguradong magagalit na naman, mga kababayan, ang China nito, no? Yan, galitin natin ang China, mga kababayan, no? Okay, dahil, mga kababayan, ang ating Philippine Navy, no, ay mayroon na namang bagong guided missile frigate, no, na BRP Miguel Malvar, mga kababayan. At sa isa pang mga balita, no, na ikagagalit na naman ng China, no, dalawang Chinese na naman, no, ang nahuli, mga kababayan, na mayroon na namang aparato, no, na ginagamit na naman nila sa mga pang-i-scam, mga kababayan. Grabe na talaga itong China. No? Grabe na talaga ang kanilang mga ginagawa. So, yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section.
Okay, so wag na natin patagalin ito. Umpisahan na natin. Let's go. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang formal na pagkomisyon sa pinakabagong guided missile frigate ng Navy na BRP Miguel Malvar. Eto ba mga babayan, no, tatanungin ko lang po kayo muna, no? Kayo po ba ay sang-ayon, no, na nag-upgrade at bumibili ng ating Philippine Navy ng mga ganito klaseng barko, mga babayan, no? Yung mga missile frigate, mga ganyan, mga warship, no? Pabor po ba kayo, no, sa pagbili ng ating gobyerno ng mga warship, mga babayan, na gagamitin po, no, ng Philippine Navy? Sa tingin ko maganda to, mga babayan, no, na gamitin natin pang patrolya diyan sa West Philippine Sea, 'di ba? Para mas mapakita natin sa China, no, na hindi rin tayo basta-basta na pwede nilang ibuli, 'di ba? Maganda po 'yan, no? May pantapat tayo sa mga barko nila, 'di ba? Ipinangako naman ng Pangulo ang patuloy na pagpapalakas sa sandatahang lakas ng bansa. Iyan ang ulat ni Patrick De Jesus. Patuloy yung pagpapalakas ng ating bansa, no, sa sandatahang lakas. 1, 2, 3. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang formal na pagkomisyon sa serbisyo ng pinakabagong guided missile frigate ng Philippine Navy na BRP Miguel Malvar. Kasabay ito ng pagdiriwang ngayong Martes sa ika-127 anibersaryo ng Philippine Navy na isinagawa sa Naval Operating Base Subic. Alam nyo, itong Subic, mga babayan, ay isa sa mga pinaka-critical area ng ating bansa dahil dyan maraming dumadaong, no, na mga warships, hindi lang po ng ating hukbong sandatahan, bagkos pati mga warship ng iba't ibang bansa, di ba, ng Amerika, di ba, at iba pang mga bansa, no, na sumusuporta po sa atin. Noong nakaraang buwan dumating sa bansa itong pinakabagong barko ng Philippine Navy, ang BRP Miguel Malvar, na binili sa South Korea at isang guided missile frigate. Matapos ang commissioning, inaasahang sasabak kaagad ito sa pagprotekta sa teritoryo at soberanya ng Pilipinas, kabilang na ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Yun, yung sinasabi natin, no, yung pagpapatrolya dyan sa West Philippine Sea. Yan po yung kailangan natin, mga kababayan. No, sa tingin ba ninyo, no, ito po ay kailangan ng ating bansa diyan sa West Philippine Sea, no? Sa tingin ba ninyo panahon na para magpatrolya ang ating mga warship diyan po sa West Philippine Sea? Di ba? Napakaganda po niyan, mga kababayan, dahil yan po ay makakatulong para kahit papano, no, ay mapababa natin yung tension diyan sa West Philippine Sea at hindi tayo ganong binubuli ng China dahil naipapakita natin na meron tayong ganyang klaseng mga barko. Armado ang BRP Miguel Malvar ng anti-ship, anti-submarine, anti-aircraft at electronic warfare systems. Wow. Kabilang na ang Sea Star missile, torpedo launching system, 76mm super rapid gun, vertical launching system at close-in weapon system. Grabe, kumbaga sa motor, mga babayan, kargado po itong BRP Miguel Malvar, mga babayan. Talaga namang ito yung kinakailangan natin, no, na pangpatrolya talaga. Hindi lang po pang depensa, mga kababayan. Kailangan na rin natin gamitin ang ating mga warship na pangpatrolya diyan sa West Philippine Sea. Dahil nga itong China, no, ay nagpo-post ng threat diyan. Dahil ultimo yung kanilang mga warship din, no, ay nagpapatrolya na diyan sa West Philippine Sea. 'Di ba? Kailangan na natin yang pumwesto tayo diyan. Ipinangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na pagsuporta ng kanyang administrasyon upang palakasin pa ang ating sandatahang lakas, kung saan nasa yugto na ng Re-Horizon 3 ang AFP Modernization Program. Actually, mga babayan, no, wala siyang pinagkaiba sa kanyang ama, no, ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., na kung saan talaga namang pinapalakas yung hukbong sandatahan ng Pilipinas. During those time, mga babayan, Ultimo Saba, gustong kunin ng Pilipinas. Diba? O, imagine ninyo yun. No, after po nung siya ay mapababa ng pwesto, no, at pinatalsik, no, neto mga ganid sa kapangyarihan, wala na. No, wala nang naging upgrade sa ating hukbong sandatahan. Bumibili tayo ng mga barko, puro second hand na lang. Eto, no, mga bagong barko, mga babayan, ang binibili ng ating gobyerno ngayon.
Diba? What if kung during those time, no, may mga bago rin tayong barko at hindi natin pinabayaan yung mga isla po, no, diyan sa West Philippine Sea na sakupin ng China, di wala sana tayong ganong problema ngayon dyan. Hindi tayo ganyan nahaharas, hindi tayo nabubuli ng ganyan ng China. Diba? Ginagawa tayong, ginagawa tayong bata na itong China, mga babayan. Diba? Makikita natin, no, sa kanilang mga kilos dahil paulit-ulit yung kanilang strategy. No, na ginagawang panloloko. Kunyari, okay na, tapos biglang babalik sila. Ganyan po yung ginagawa ng China dyan, mga babayan. We are investing in responsive and up-to-date assets and systems to ensure that our Navy remains a formidable force in the region. Kasama rin sa commissioning ang BRP Albert Magini. Ito ang pinakaunang locally assembled patrol vessel. You know, locally assembled patrol vessel, mga babayan. So kung kaya naman pala natin gumawa ng mga patrol vessel, no, bakit kailangan pa natin bumili sa ibang bansa? 'Di ba? Dito na tayo, mga kababayan, gumawa ng mga patrol vessel natin na may mga equipment din. 'Di ba? Mas maganda po 'yan. Nakakapag-provide tayo ng trabaho sa mga kababayan natin, no, at nakakapagtipid po, no, ang ating gobyerno sa pagbili, no, ng mga barko dahil sigurado mas mura po 'yan. No, kaysa bibili tayo sa ibang bansa. 'Di ba? Kung dito tayo magma-manufacture ng mga patrol vessel natin, malaking po 'yang katipiran po sa atin at nakakapag-provide po tayo, no, ng trabaho sa ating mga kababayan. At ikawalong Acero Class Fast Attack Interdiction. Balikan natin 'to, mga kababayan, ha. Formidable force in the region. Kasama rin sa commissioning ang BRP Albert Magini. Ito ang pinakaunang locally assembled patrol vessel at ikawalong Acero Class Fast Attack Interdiction Craft o FAIC. Wow. Wala tayong isusuko, wala tayong papapabayaan. Nanindigan naman ang Commander-in-Chief sa patuloy na pagprotekta sa Pilipinas, kabilang na ang West Philippine Sea, alinsunod sa itinakda ng international law. Sa kabila ng tensyon sa ating rehiyon, nananatiling matatag ang ating hukbong dagat. We stand firm. We will never tolerate any act of disrespect against our sovereignty. For this reason, we have been progressively undertaking actions to attain a holistic defense posture that secures the whole Philippine archipelago and our exclusive economic zone. This is anchored in the comprehensive archipelagic defense concept. Dagdag ng Pangulo, patuloy ang magiging ugnayan ng Pilipinas sa iba pang mga katuwang na bansa, kabilang na pagsasagawa ng military exercises kagaya ng kakatapos lamang na balikatan. All of these are aligned with our broader efforts to foster cooperation and to maintain peace, both within our borders and across the region. Mula Subic sa Ayan, mga kababayan, no? Ito pa yung isang balita, mga kababayan, na dapat din nating malaman. No, at the same time, ito rin pong balita na to ay siyang ikagagalit na naman po ng China, mga kababayan. Ubusin na yan, no? Pugante ang isa sa dalawang Chinong nahulihan ng aparato na kaya umanong manguha ng informasyon na natatanggap ng isang cell tower. Ginagamit umano ang mga nakuhang impormasyon para makapambiktima online. Tunghayan sa aking pagtutok. Exclusive. Ang masaklap dyan, mga babayan, yung kagaya po nung kanya sinabi dito, pugante po. No? Ibig sabihin, nagtataguyan sa batas sa kanilang bansa. Yan po, mga kababayan, ang naging epekto, no, nang naging maluwag tayo sa pagpasok ng mga Chinese dito sa ating bansa. No, yung mga nakaraang administrasyon naging maluwag eh. 'Di ba? Pinabayaan nilang makapasok yung mga tao na yan sa pamamagitan ng mga pogo. O ngayon, nagkalat na sila dito sa ating bansa at dito na sila naghahasik, no, ng nanlagim sa Pilipinas, mga kababayan. Dito na sila, no, gumagawa ng mga illegal nilang activities. No, kasama na yung mga pang-i-scam na yan. Nasabat ng mga pulis ang sasakyang ito na nakaparada di kalayuan sa isang cell site tower sa Baliwag, Bulacan. Laman ng sasakyan ang mga aparatong ito na ayon sa PNP CIDG ay may kakayahang higupin ang mga impormasyong natatanggap ng cell tower mula sa mga cellphone user na nasa range nito. Diba?
So, yun na naman. No? Parehong-pareho, mga kababayan, yung sistema, no? At yung mga equipment. Ngayon nila sabihin na nabibili lang yan online. No? Yung nahuli no nakaraan, ngayon nila sabihin, mga kababayan, no? Na hindi totoo, yung nahuli na yun. Ayan, ang dami na nila, oh. Ang dami nang nahuhuli, oh. Ano pang sasabihin ng China dito? Diba? Sasabihin na naman nila, planted na naman. Sunod-sunod na yung mga nahuhuli na yan, mga kababayan. Hindi na ano yan, no? Nakaka-alarma na po yan. Yung ginagawa na yan. Yung mga nangyayari na yan. Kaya maganda po, no? Natututukan yan ng ating gobyerno. Ito po ay isang electronic equipment na capable po siya na mag-intercept, mag-store and mag-utilize po ng information na-obtain po from various communication devices such as cell phones, computers, and etc. Para po siyang cell site simulator na imitate po niya yung cell tower. You have the right to remain silent. Anything statement you make be used or against you in any court of law in the Philippines. Dapat dito, mga kababayan, no, meron tayong isang batas na mas matindi. No? Hindi na basta ikukulong lang yung mga yan. O hindi lang basta isasauli lang sa kanilang bansa. Kasi anytime pwede silang bumalik uli dito eh. No, pwede uli nilang gawin yung mga ganyang bagay. 'Di ba? Sa ibang bansa nga pag nagkakamali yung mga Pilipino, grabe yung yung batas nila ron, no? Grabe yung parusa. Dapat ganoon na rin yung ating gobyerno. Tindihan na rin natin yung mga parusa sa mga ganyan, no? Yung mga alien na ganyan na may ginagawang hindi maganda, no, dito sa ating bansa. Higpitan na natin 'yan. Lalong-lalo na itong mga Chinese na to. Dalawang Chinese ang nadakip na kapwa tikom daw ang mga bibig. Itong isa po, actually parang dito na naninirahan sa Pilipinas. And itong isa po ay isang fugitive po ng China. No comment sila, installer lang daw sila. From China, may nagpapadala sa kanila dito sa Pilipinas. Sa investigasyon ng CIDG, lumalabas na ang nahihigop na impormasyon at data ng mga suspect ay gagamitin nila para makapambiktima online. Pwede niyang magamit ito sa pangloloko o pag-scam. Yung mga information po natin na nakukuha sa isang cell tower po. Inaalam pa ng mga otoridad ang mga detalye para mapigilan ang pagkalat ng mga spy equipment na ganito. Na-file na po natin sila ng kaso pending sa DOJ, Department of Justice. Dapat yung mga ganyan hindi pinipending, diretso yung kaso. No, sampahan agad, diretso yung kaso, litising ka agad. And meron na po silang hinain na preliminary investigation. Para sa diba? Dapat pagka ganyan nahuli na, diretso na mga kababayan, no? Pagka nahuling ganyan, basahan agad, no? Litising ka agad, no? Sampahan ka agad ng kaso, litising ka agad, no? Bigyan agad ng aksyon ng ating gobyerno, no, ng DOJ. Ipakita natin yung pangil natin sa mga tao na yan. Ipakita natin yung pangil ng gobyerno diyan sa mga Chinese na gumagawa ng ganyan, no? Hindi na kasi hindi na kasi tama, no, nakaka-alarma na yung mga nangyayari na yan, yung ilan na yan nahuli na yan. Grabe. Ang dami na. 'Di ba? Ang dami nang nahuli. Buti sana kung isa, dalawa eh. 'Di ba? Hindi pa tayo mababahala. Pero yung sunod-sunod na nahuhuling ganyan, mga babayan, no, hindi na po tama at nakaka-alarma na po yan. Diba? So, anong masasabi niyo dyan? No? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So, ayan, muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mob, Sid Sambals TV. Peace. I'm out.